God Level Demon Chapter 71 hanggang 100. Nakakadiri, nakakasuklim. Galit na galit ang lalaking may kutsilyo, ilang hinga lang. 8 ang napatay ng estudyante sa kanilang koponan, at 11 o 2 tao lang ang mayroon sa kanilang koponan. Bukod sa sniper, may 3 taong natitira pang mabubuhay. Ngayon alam na niya sa wakas kung bakit mamamatay ang kalbong lalaki, hindi dahil sa intensyon, ni hindi rin ito palihim na pagnanasa, kundi may isang halimaw sa mga estudyante. Kapatid na may kutsilyo, umatras ka, at pagkatapos ay magpatuloy ng ganito, tiyak na tayo ay tuluyang masisira, at tiyak na tuluyang masisira. Nakaramdam din ng matinding pagkabalisa ang sniper, at pakiramdam niya ay tila may nakatingin sa kanya. Kahit 4 o 5 kilometro ang layo niya, hindi niya alam kung bakit wala siyang pakiramdam ng seguridad. Sus Mariosep, kinagat ng lalaking may kutsilyo ang kanyang mga ngipin, ngunit paano siya makaka-address sa ganitong paraan, ang kanyang sariling koponan, 12 tao, lahat sila ay piling tao, ang pinakamalakas sa martial arts na 8 araw na gulang, ganap na armado, may mga laser gun, granada. Pero ngayon, napatay siya ng isang estudyanteng 8, kaya napilitan siyang umatras. Paano siya magiging handa? Hoy! Ngunit ito ay isang kamalian, 2 bato ang muling binaril, isang batong tumagos sa isang kalahating tao na taas, biglang sumabog ang puso ng isang gangster, at tumusok ang buong katawan. Isang gangster ang nagtangkang tumakas mula sa himpapawid, ngunit nabasag din siya ng bato sa kanyang ulo. Nabasag siya agad, at isang walang ulong katawan ang bumagsak ng malakas at umagos ang dugo. Tumakas. Natakot sa ihi ang lalaking may kutsilyo, at wala ng pagkakasundo. Ngayon, kapag gusto kong humarap, kapag makakatakas na ako sa demonyong ito, 2 tao na lang ang nabubuhay pa at ang sniper. Ang sniper ay maaaring nasa isang bundok na 5 kilometro ang layo. Sa katunayan, siya ay naiiwan upang mabuhay. Hindi siya makapaniwala na isang maliit na estudyante, ang 7 araw na gulang na lalaki ng martial artist, ang siyang sumire sa buong grupo ng mga gangster gamit lamang ang mga kamay at takot. Tumawag. Sa sandaling ito, isa pang bato ang lumipad, pumupunit sa hangin, na nagdulot ng isang mabangis na tunog na pumuputok sa hangin, at biglang hinayaan ang lalaking may kutsilyo na makaramdam ng panganib sa sukdulan. Bastos. Nakatayo ang lalaking may kutsilyo, ngunit isa rin siyang martial art na 9 na araw ang lakas, hindi madalas na ipinanganak at namatay, ang likas na ugali ng krisis sa buhay at kamatayan ay matagal nang napigilan. Sa isang putok, ang backhand ay isang suntok, at ang bato ay agad na nababasag. Posible bang makatakas sa panlilinlang na ito? Tinaas ni Ziaping ang kanyang mga kilay. Ginamit niya ang 7 palaso ng ulo ng pako, inihagis ang bato, at pinatay ang napakaraming kalaban. Hindi ito kanais-nais. Bagamat sinabi niyang nanghihina na siya, hindi niya inaasahan na lalabanan siya ng lalaking may kutsilyo. Pero isa rin itong daya, sa susunod na matakot ako na baka hindi maganda ang swerte ng lalaking ito. Boom! Sa oras na ito, ang sniper sa tuktok ng bundok ay nagsimulang kumilos, at sa di kalayuan ay isang bala ang tumatama dito, napakabilis, parang ahas, na nakatutok kay Ziaping. Hindi man lang isang bala, kundi 3 putok ng sabay, na pinaghihiwalay ng 3 magkakaibang posisyon, ay tila gustong sarhan ang kalsadang umiiwas sa paligid ng Ziaping. Hanggat may tama, tiyak na magkakawatik-watik ang katawan ni Ziaping. Magaling. Biglang natuwa ang lalaking may kutsilyo. Ngayon lang siya nakaramdam ng pagkasakal ng kamatayan. Bago niya nalabanan ang panlilinlang na iyon, swerte lang pala iyon. Pinapagod na nito ang buong katawan. Kung patuloy siyang aatakehin ng halimaw na ito, mamamatay siya, ngunit buti na lang at may mga sniper na magtatakip dito. Nakakalungkot talaga, kumislap ang mga mata ni Ziaping. Kung hindi niya napatay ang sniper, natatakot akong makakasagabal ito, at ang ganitong uri ng karakter ang pinaka-nakakainis. Sinasamantala niya ang kanyang distansya, iniisip niya na hindi siya kayang patayin ng iba, at siya ay walang prinsipyo. Hoy! Sa isang kisap mata, sabay-sabay din siyang naghagis ng 3 bato, na nagpapakita ng kakaibang tilapon sa hangin, na napakabilis kaya't narating niya ang 3 bala. Ilang pagklik lang, ang banggaan ng bala at bato ay agad na lumikha ng isang napakalaking pagsabog. Ano? Nakita ng sniper na berde ang mga mata nito. Sa katunayan, kumpiyansa siya sa kanyang pag-atake. Kahit hindi niya ito mapatay, kaya niyang durugan ang braso ng bata. Pero sino ba naman ang makakaisip na napakasama ng batang ito, sa paghagis lang ng 3 bato, mabangga mo na ang 3 bala na ipinutok mo, Diyos lang pala iyon. Imposible, hindi pwedeng basta-basta na lang gawin ang ganyang kasanayan. Swerte, swerte talaga to. Sa susunod, kung hindi maganda ang swerte niya, babarilan ko siya. Kinagat ng sniper ang kanyang mga ngipin at pakiramdam niya ay ayaw na ayaw niya, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata sa sumunod na segundo, hindi, ano nga ba ang gustong gawin ng batang ito? Medyo natigilan din ang lalaking may dalang kutsilyo sa di kalayuan, dahil nakita niyang dumampot si Ziaping ng isang piraso ng batong kasing laki ng pakuan sa lupa at tumayo sa parehong lugar. Pero hindi ang mga nakahanay, kundi ang mga sniper sa itaas ng mga taluktok na 5 kilometro ang layo. Nako, baliw ba ang batang ito? Sinusubukan ba niyang patayin ang sniper na 5 kilometro ang layo? Hindi makapaniwala ang lalaking may kutsilyo sa ideya na nasa kaibuturan siya nito.
Sa totoo lang, kahit ang isang malakas na tao sa sitwasyong militar ay maaaring hindi magawa ang ganitong bagay, lalo na ang isang maliit na martial artist na isang maliit na martial artist. Isa itong pangarap. Ang unang uri ng pako at pitong palaso, sa puso. Hinawakan ni Zia Ping ang bato, ang kanyang kanang kamay ay tila naging mga kuko na bakal, malalim na nakapasok sa bato, humawak ng 5 bakas, at pumasok. Nakabuka ang kanyang mga paa, bahagyang nakabaluktot ang kanyang katawan, nakaunat ang kanyang gulugod, parang dragon, humihigpit ang mga kalamnan ng kanyang katawan, at naipapasa ang lakas ng bawat buto. Ang mayabang na puwersang ito ay umaabot mula sa talampakan, gulugod, at mga braso, at sa huli ay umaabot sa 5 daliri, na lumilikha ng kapangyarihan ng takot hanggang sa sukdulan. Ang buong pagkatao ay parang isang puzzle mula pa noong unang panahon. Boom! Sa ganitong paraan, ang batong kasing laki ng pakwan ay lumipad palabas, mabilis na kinukuskus ang hangin, dahil sa sobrang bilis, ay lumikha ng isang mabangis na apoy, nagsimulang magliyab, at naging isang bola ng apoy. Habang mabilis na lumilipad ang bato, nagliliyab ang apoy, at isang piraso ng mga labi ng bato ang nahuhulog mula sa himpapawid, at ang dami ng bato ay lumiliit, mula sa laki ng pakwan, patungo sa laki ng pakwan, hanggang sa laki ng mansanas. Sa huli, iisa na lang ang natitirang laki ng glass bead. Hindi. Pinapanood pa rin ng sniper ang biro ni Zia Ping, iniisip na naglalabas ng galit ang kabilang panig, ngunit nang makita niya ito gamit ang teleskopyo, ang bato ay talagang humihinga sa layong 5 kilometro. Nang sumunod na segundo, lumapit sa kanya ang batong kasing laki ng salamin, at agad na nablangko ang kanyang ulo, at huli na para mag-react, at wala nang paraan para mag-react. Boom! Bigla, tumagos sandali ang bato sa ulo ng sniper, at ang malakas na puwersa ng banggaan ay sumabay sa katawan ng sniper. Sa wakas, lumipad siya sa ere at lumipad ng mahigit 10 metro bago bumagsak sa lupa. Mamatay ka, sniper. Ito. Malinaw na agad na natakot ang ihi ng lalaking may kutsilyo na nakakita sa eksenang ito. Anong klaseng halimaw ang estudyanteng ito, at ang sniper ay napatay sa isang iglap, 5 kilometro ang layo. Tao pa rin ba ito? Ang tanga-tanga nila, at darating pa sila para pukawin ang isang halimaw na tulad nila. Hindi ba't mamamatay na yan? Ngunit huli na ang lahat, at nang muntik nang mamatay ang kanilang mga tao, napagtanto niya ang kakilakilabot ng bagay na ito, at mayroon pa ring utot. Kailangan mong makatakas, kailangan mong sabihin agad sa amo. Tumalikod ang lalaking may kutsilyo at tumakas, nilaban niya ang buhay niya, hindi na makapaghintay na bigyan ng pagkakataon ng tiyahin na magpahinga. Ngunit bago pa siya makaalis ng ilang hakbang, lumitaw sa harap niya ang figure ni Zia Ping. Hindi. Sumigaw ang lalaking may kutsilyo sa takot, mali kami, talagang mali, hindi kami dapat pumunta para galitin ka. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito, sa susunod ay hindi na ako maglalakas loob, talagang hindi na ako maglalakas loob. Lumapit si Zia Ping, isang suntok ang tinamaan, kamao ng tigre lumabas ang tigre. Boom! Bigla, sandaling tinamaan ang dibdib ng lalaki, nadurog ang buong puso, at maging ang katawan ay lumipad palabas, at 5 o 6 na puno ang sunod-sunod na naputol, na lumikha ng malakas na ingay. Nang siya ay bumagsak sa lupa, siya ay nawasak, at ang mga mata ng lalaki ay dilat na dilat, at ayaw niyang magsisi at matakot bago siya mamatay. Kung maibabalik lang ang panahon, hindi magiging dahilan para maalis ng pangkat ang mga estudyante sa kanilang pwesto ang pagpatay sa kanya. Ikaw, raw. Tiningnan ni Zia Ping ang bangkay ng lalaking may kutsilyo ng may mahinang tingin. Walang emosyon sa kanyang mga mata, nakakatawa, patawarin mo ako sa pagiging hari, at ang aking gawain ay ipadala ka upang makita ang hari. Para sa mga gangster na gustong mabuhay, puro pagpatay lang ang kagagawan nila. Nang makitang patay na ang lahat ng mga gangster na ito, kinuha ni Zia Ping ang mga laser gun, granada, body armor at iba pang mga armas na dala nila. Sinayang lang ang mga bagay na ito nang hindi inaalis. At saka natatakot akong harapin ang kontra-atake ng buong grupo ng mga cheetah. Malaking tulong din ang pag-armas kay Jiang Yaro at sa iba pa, kahit papaano ay hindi magambala sa pagprotekta sa kanila. Pagkatapos gawin ito, naglakad siya patungo sa kuweba. Tuldok. Sa oras na ito, isang tuktok ng bundok sa gitna ng halimaw. Doodle Toot, si Lin Bao, ang pinuno ng grupo ng mga cheetah, ay labis na nalungkot kaya't puno siya ng pagkabalisa at galit, dahil ikinonekta niya ang manipulator ng kutsilyo sa lalaki, at wala pang tugon hanggang ngayon. Tutal, isa itong taong may dalang kutsilyo, at kahit ang 12 miyembrong pangkat na ipinadala sa pagkakataong ito, walang tugon, bagamat atubili silang aminin, ngunit ang mga taong ito ay dapat na tuluyang lipulin. Susmar Yosef, kasabay ng isang malakas na kalabog, dinurog ni Lin Bao ang pagkakahawak sa kanyang kamay at labis na nagalit, sino ito? Sino ang pumapatay sa grupo ng mga cheetah ko, sinusubukan ba niyang mamatay? Ang pagkamatay ng isang pangkat ng 12 piling tao, kasama ang pagkamatay ng mga dating kalbo, ang kanilang buong grupo ng cheetah ay halos kalahati ng patay at sugatan sa oras na ito. Masasabing napakabigat ng ganoong pagkalugi, sadyang nasaktan lang ito. Lalo na't hindi maisip ang pagkamatay ng sniper. Tutal, ganoon kagaling ang mga sharpshooter, halos 100 lang ang mga sharpshooter sa mundo, at gumugol din siya ng maraming pagsisikap para imbitahan ang kabilang panig na sumali.
Pero ngayon patay na ito. Boss, itong pulang prutas na may dugo ay nahihinog na. Isang lalaki ang palihim na lumapit. Sa oras na ito, sa gitna ng malaking puno, may ilang mga prutas na tila nagpapakita ng pulang liwanag, naglalabas ng kakaibang amoy, halos umaapaw sa buong lambak, at ang mga selula sa katawan ay tila nakakahiya. At ang amoy na ito ay pinupukaw ng napakaraming halimaw sa buong mundo, bawat isa ay baliw, hindi mapakali, tila gustong samantalahin ang pagkakataong ito upang sumugod. Ngunit matyaga pa rin sila, dahil hindi pa hinog ang bunga. Nakamumuhi, nagngangalit ang mga ngipin ni Lynn Leopard at madilim at hindi sigurado ang kanyang mukha, kahit sino ka pa, mamamatay ang sinumang pumatay sa grupo ng cheetah ko. Hanggat mananatili ka sa Beast Island, imposibleng mabuhay ka. Hintayin mo ako. Nang makuha ko na ang pulang prutas na may dugo, agad akong pumunta sa buhay mo. Siya ay takot at mamamatay tao. Halata na ang walang kapantay na mamamatay tao na ito ay galit na. Kahit bago pa man siya ipagkanulo ng kanyang kapatid, hindi pa siya ganoon kagalit. Gayunpaman, si Lin Baoying ay isa ring taong may malalim na pag-iisip na may matatag na saloobin. Mabilis siyang kumalma mula sa walang katapusang galit na ito. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, handa na ba ang plano? Boss, handa na po ako. Ngumiti ang lalaki at sinabing, maraming bomba ang ibinaon namin sa malapit. Kapag hinog na ang pulang prutas na may dugo, sisubog ang lahat ng mga halimaw na ito at papatagan ang lugar. Sa oras na iyon, hindi lang ang pulang prutas na may dugo ang makukuha natin, kundi pati na rin ang mga katawan ng mga halimaw na ito. Malaking pakinabang din ang mga ito. Sa pagkakataong ito, kailangan nating yumaman. Proud na proud siya sa kanya. Tumango si Lin Bao, sige, maghintay ka lang, huwag mong hayaang may mangyari sa paligid mo. Opo, boss. Mataas na kumanta ang isang grupo ng mga tao. Tuldok 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 tuldok. Sa oras na ito, bumalik na si Ziaping sa kuweba. Ziaping, nang makita ang isang pamilyar na figure na lumalabas mula sa kuweba, biglang sumigaw si Jiang Yaro, ngunit di nagtagal ay natuklasan niyang ang kamay ni Ziaping ay isang laser gun, pati na rin ang mga granada at iba pang mga armas. Itong mga bagay na ito, saan mo nakuha? Natigilan si Jiang Yaro. Hindi niya maalala na si Ziaping ay isang negosyante ng armas. Saan galing ang sandata? Mahinahong sabi ni Ziaping, mula sa mga gangster na iyon. Paano nangyari iyon? Natigilan si Jiang Yaro. Hindi mga tanga ang mga gangster. Paano nila na ibibigay ang mga sandatang ito, ngunit agad siyang nakaisip ng isang posibilidad. Biglang nagbago ang mukha niya, ikaw ba ang pumatay sa grupo ng mga gangster? Oo, hindi nananatili ang isa. Tumango si Ziaping. Ano, nang marinig ito, hindi lamang si Jiang Yaro, kundi maging si Zhu Erkan, pati na rin si Luolan at iba pang mga batang babae ay natigilan, ngunit mayroong mahigit isang dosenang armadong gangster sa labas, isa sa kanila ay isang sniper, kakilakilabot. Ganyan ba kalupit ang isang taong ito, lahat sila ay pinatay ng lalaking ito. Bagamat alam din nila na lumabas si Ziaping sa kuweba para lang harapin ang grupo ng mga gangster, hindi nila inaasahan na magtatagumpay talaga si Ziaping sa bagay na ito. Imposible, hindi ka nagbibiro. Hindi makapaniwala si Jiang Yaro. Gusto niyang patayin ang mga armadong gangster na ito, kahit papaano ay mayroon silang lakas ng militar. Bahagyang ngumiti si Ziaping, totoo at mali. Maaari kang lumabas at tingnan ito. Nasa labas ang mga bangkay. Itinuro niya ang kanyang mga daliri palabas ng kuweba, at ang kanyang kilos ay napakakaswal. Nagdududa sina Jiang Yaro at ang iba pa, ngunit ang mga kuweba sa labas ay talagang walang mga baril. Medyo nakakatakot ang katahimikan, na parang bisperas ng bagyo. Nag-alangan sila, ngunit lumabas sila upang tumingin sa labas ng kuweba. Hindi, patay na ba talaga lahat? Maingat na lumabas ng kuweba sina Jiang Yaro at ang iba pa at agad na nakita ang mga bangkay na nakahandusay sa lupa. Hindi maipaliwanag ang kanilang pagkagulat. Ang mga marahas na gangster ay nakahiga na ngayon sa lupa at walang hininga. Malinaw na patay na sila at hindi na maaaring mamatay. Sniper, paano yung sniper na 5 kilometro ang layo? Hindi napigil ang magtanong si Zhu Erkan. Mahinahong sinabi ni Ziaping, napanatag ako, at namatay. Ano, nakakagulat ang mga batang babae. Mas nakakagulat pa ang balitang ito kaysa sa pagkamatay ng mga gangster na ito. Tutal, hindi naman ganoon kadaling pumatay ng sniper. Ang distansyang 5 kilometro ay sapat na para malutas ng sniper ang kahit sinong kalaban. Pero ngayon patay na ang sniper, at walang duda na patay na rin ang lalaki. Paano ito ginagawa? Labis ang pagkausyoso ni Jiang Yaro at ng iba pa, dahil alam nilang hindi lamang maraming armas ang dala ng mga gangster na ito, kundi maging sila mismo ay mga malalakas sa martial arts, kahit papaano sa martial arts. Para sa mga ganitong karakter, kahit na wala silang armas, maaaring hindi nila kayang talunin, lalo na ang pumatay. Napakasimple lang, dahil malakas ako. Bahagyang ngumiti si Ziaping. Pumutok. Patuloy lang sa pumutok. Hindi maganda ang ipinakita ni Jiang Yaro sa pagyayabang ng lalaking ito, kahit malakas ito, isa lamang itong martial arts na 7 langit, paano mo mapapatay ang mga kalaban na ito gamit lamang ang mga kamay? Para mapatay ang mga gangster na iyon nang walang anumang pinsala, kailangan gumamit ng paraang hindi nila alam ang lalaking ito. Ziaping, ang galing mo talaga.
Isang matangkad na babae sa Zhengde Middle School ang tumingin kay Ziyaping ng may paggalang, lahat ay estudyante, bakit ka napakalakas, paano ka naglilinang, maaari mo ba akong turuan? Kahit ano pa ang paraan na gamitin ni Ziyaping para patayin ang mga gangster na iyon, hindi na mababago ang katotohanang napatay na ang mga gangster na ito, at ang nangyari noon ay magliligtas sa kanila ng ilan, na sapat na upang patunayan ang lakas ni Ziyaping. Kahit si Han Shan, ang unang maestro ng Zhengde Middle School, ay hindi kalaban ng lalaking ito. Maliit na kahulugan, ang pagtuturo sa iyo ay hindi isang problema, ngunit ang paglilinang ay isang napakasikretong bagay. Sa palagay ko ay kailangan nating maghanap ng ibang oras, at pag-usapan ito sa mga lihim na lugar. Nagpakita si Ziyaping ng itsura ng kamangmangan at sinabing ang pagtuturo ng ganitong bagay ay hindi naman problema. Isa siyang lalaking guro, lalo na't babae, at bihira siyang tumanggi. Utut, halos patay na si Jiang Yaro, bakit ka humingi ng isa pang oras at isang lihim na lugar para magtanong tungkol sa cultivation? Pwede mo bang sabihin dito na lang? Ang kalokohang ito ay malinaw na isang maling pag-uugali. Gayunpaman, biglang lumiwanag ang mga mata ng matangkad na babae at humajijek, napakaganda nito, mas mabuting nasa dulo na ako ng pagsubok, napili ko ang lokasyon sa bahay ko, napakasekreto ng lugar, para masigurong hindi ito maaabala. At ang mga magulang ko ay nasa isang business trip kamakailan, wala sila sa bahay. Matapang at mainit ang tono niya. Wala ang mga magulang mo sa bahay. Hinawakan ni Ziyaping ang baba niya at nagliwanag ang mga mata niya. Maganda ito. Mas maganda kung wala ang mga magulang mo sa bahay. Walang hiya. Nawalan ng pag-asa si Jiang Yaro, at ang dalawang traidor, mga babaeng yin, ay nagsimulang magtalik. Nagsama sila, at umuwi sa kani-kanilang mga tahanan, at wala sa bahay ang kanilang mga magulang. Naiisip ko kung ano ang gusto nilang gawin. Ziyage, huwag kang makinig sa Sao. Kuko, kung magsaya ka sa bahay niya, mas mabuting pumunta ka sa bahay ko. Lumapit ang isang magandang babae, at ang kagandahan ay may taglay na matapang na panlasa. Malaki ang kwarto ko. Ang kama ay kayang maglaman ng 3 o 5 tao, napakalaki at napakalambot, napakaangkop para sa pagtatanim. Mamatay ka na, huwag mo silang pakinggan, ang mga babaeng ito ay mali ang pag-iisip, at talagang gustong maging masama para kay Ziyage. Tulad ko, seryoso ako. Gusto ko lang magtanong sa iyo ng ilang mga katanungan tungkol sa paglilinang. Maaaring matagalan pa, marahil ay mag-usap tayo buong gabi. May itatanong ako ngayong gabi. Ngayon lang kita nakitang mag-aral ng ganito kahirap. Hindi ba't lahat kayo ay mahilig magbihis ng maayos at mamili sa labas? Oy, hindi ba ako pwedeng magalit ngayon? Sinabi ng ilang babaeng estudyante sa Zhengde Middle School na bilang isang babae sa mataas na uri, ang pagpapahayag ng kanyang nararamdaman ay napakatapang, at ito ay ibang-iba sa mga ordinaryong babae. Magsanay ng utot. Nang marinig ang mga salitang ito, naging berde ang mukha ni Jiang Yaro. Gusto niyang ipakilala ang sarili niyang kama para sa kapakanan ng paglilinang. Malambot at malambot pa rin ito. Anong klaseng paglilinang ang nasa kama? Hindi talaga nakakahiya ang grupong ito ng mga aso at lalaki at babae. Gusto ko pa ring pag-usapan ng isang gabi, lahat sila ay nalulungkot at balo, at lahat sila ay nasa iisang silid. Kapag pinag-uusapan nila ito, natutulog sila. Ngayon, nag-aalaga pa rin sila ng mga itlog dito, at ang mga mangingisda ay hindi gaanong nangangisda. At bilang isang babae, bigyan mo naman ako ng kahit kaunti, paano naman lahat magiging ganito kawalang hiya, kawalang hiya? Umubo si Ziyaping. Isa akong napakaginoo. Makakaasa ka na tuturuan kita ng mabuti at makikinabang ka ng malaki. Hajijek, kapag natuto tayo sa isa't isa, tutal, wala pa tayong karanasan sa ganitong bagay. Isang grupo ng mga babae ang humajijek, napapaligiran ni Ziyaping, habang nagigiling. Ziyaping, bitawan mo ako. Hindi na matiis ni Jiang Yaro. Kung magpapatuloy siya ng ganito, natatakot ako na hindi ko na hinintay na matapos ang paglilitis. Naloko na ang lalaking ito sa mga babae. Lumalabas na ang ganitong bagay. Lahat ay estudyante sa high school. Paano ko magagawa ang ganitong kawalang hiyaan? Bilang isang nababalitang kasintahan, isang peking kasintahan, hinding-hindi niya papayagan ang ganitong bagay. Kapag siya ang sumubok, hihilahin niya ang buong pagkatao ni Ziyaping at aalisin ang pagkakagulo ng grupong ito ng mga walang hiyang babaeng ito. Hajijek, kita mo, ang mga batang babae sa Zhengde Middle School ay nagtatawanan, tila napakasaya, dahil alam din nila ang anekdota sa pagitan ni Ziyaping at Jiang Yaro, ngunit wala silang pakialam. Para sa kanila, ang pagnanakaw ng isang mabuting lalaki ay isang makabuluhang bagay, at ang pagkakaroon ng isang magandang kasintahan, hindi ba't ito ay kumakatawan sa kahusayan ng kabilang panig? Walang mas mainam na biktima kaysa dito. Tingnan mo, may mga taong paparating doon. Biglang sumigaw si Zhu Erkan, at napansin niya na tila may 5 o 6 na figure sa gubat sa dikalayuan, at tumakbo ang emperador patungo doon. Sa likod ng mga figurang ito, tila hinabol sila ng 2 gangster, armado ng mga baril, at paminsan-minsang may mga pagsabog. Si Chu Rong yan. Matalas ang mga mata ni Jiang Yaro at agad niyang nakita ang mga figurang ito. Isa sa kanila ay si Chu Rong, naku, mukhang hinabol sila ng grupo ng mga kriminal. Nagbago na ang mga mukha ng ibang tao, at halata na hindi lang sila maaaring habulin ng mga gangster, kundi pati na rin ang ibang mga estudyante ay maaaring mahulog sa mga ganitong larangan.
Pero ang mga estudyanteng iyon ay maaaring hindi kasing husay ni Ziaping. Malamang na may mamamatay sa kamay ng mga gangster na ito, o kaya'y may gapos ng kabilang panig at mahulog sa kawalan ng pag-asa. Ililigtas ko sila. Kumislap ang figure ni Ziaping, at agad na tumalon patungo sa malayo, ilang talon, at agad na naglaho sa lugar na ito. Sa gitna ng gubat, maraming mga batang babae ang malalakas ang pangangatawan at tumatakas mula sa mga nakapalibot na puno, iniiwasan ang mga pag-atake ng mga gangster. Sila ay nataranta at ang ilan ay nasugatan pa. Sus Mariosep, nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Churong. Karga niya ang isang sugatang babae. Aksidente siyang natama ng laser ng kabilang panig, nasugatan ang kaliwang binti, at damanak ang dugo. Halos hindi siya makagalaw. Kung itatapon niya ang babaeng ito, syempre makakatakas siya sa grupong ito ng mga gangster, pero ayon sa karakter niya, paano niya magagawa ang ganitong uri ng kamatayan? Hindi ba't isa itong islang walang nakatira, isa lamang halimaw? Saan lumitaw ang grupong ito ng mga gangster? Labis na nag-aatubili si Churong at hindi niya maintindihan kung bakit ito nangyari. Dahil nang pamunuan niya ang ilang kasamahan upang manghuli at pumatay ng mga halimaw at buong pusong sinubukang talunin si Jiang Yaro, biglang 3 o 4 na gangster na armado ng mga baril ang sumugod palabas. Ang kabilang grupo ay napakabangis at malakas ang pamamaril. Ang biglaang pagpatay sa 2 lalaking estudyante ay ikinagulat ng lahat. Bagamat ginamit din niya ang kanyang arrogant na martial arts para pumatay ng isang tao, ngunit dahil mas marami siya, at ang kabilang panig ay may mga armas, kinailangan niyang tumakas sa kailaliman ng gubat. Xiaorong, hindi natin kaya yan. Matagal na tayong tumatakbo, at wala na tayong lakas. Isang batang babae sa tabi niya ang namumutla, pinagpapawisan ng pinagpapawisan, at tila pagod na pagod. Ganito rin ang nangyari sa ilan pang mga kasama. Tutal, wala silang pisikal na lakas na kasanlakas ni Churong. Kaya nilang tumakbo ng matagal nang walang anumang problema. Ito ay isang biyaya ng talento. Huwag mong bitawan. Sumigaw si Churong, hindi mo ba nakikita ang grupo ng mga gangster sa likuran natin? Kapag nahuli na nila sila, paano natin maiisip ang kahihinatnan? Kaya mo bang kagatin ang mga ngipin mo at kagatin ito? Pinagsabihan niya ang ilang kasama. Pero, wala talaga tayong lakas. Kinagat ng dalaga ang kanyang mga ngipin, gusto rin nilang igiit, ngunit kung minsan ay hindi magkapareho ang antas ng lakas ng loob at pisikal na lakas. Dahil hinahabol sila ng ganito, kinakabahan sila at hindi nila matiis. Tutal, mga estudyante pa lang sila noong isang araw, at dumanas na sila ng matinding pagtugis. Bigla na lang, aksidenteng natamba ang isang batang babae sa isang bato, agad na bumagsak sa lupa, natamba ang ilong at namamaga ang mukha, at maging ang mga tuhod ay nagdurugo. Xiaolan, bulalas ng lahat. Hindi ko inaasahan ng ganito kabilas na pagtakas. May natitira pa ring isang pangkat. Malaking problema ito. Huwag mo akong alalahanin, kaya mo naman akong tumakbo mag-isa. Kinagat ng dalaga ang kanyang mga ngipin, ayaw niyang mapagod sa ibang mga kasama. Sa oras na ito, ang huling 2 o 3 gangster ay sumugod din at nakakita ng isang taong nahuhulog sa lupa, at biglang nanlaki ang kanilang mga mata. Haha, hindi na kayang tumakbo ni Xiao Nianpi. Ngumiti ang isang gangster. Hayaan mong maghabulan tayo ng matagal, kaya mo talagang tumakbo, hintayin mong subukan ko ang tinatawag na lalaki. Malungkot at mapanglo ang kanyang tono, at nanginginig ang mga tao. Narinig ito ng mga batang babae at biglang namutla ang kanyang mukha. Bilis, huwag mong patagilan ang oras. Sabi ng isa pang gangster, narinig ko ang balita, na ang grupo ng mga kutsilyo ay tuluyang nawasak. May mga asterisk sa grupong ito ng mga estudyante. Dapat mag-ingat ang amo. Takot sa utot, siguradong maingat ang kutsilyo, at ang bitag ng grupo ng mga estudyante ay mahuhulog sa ganoong katumpakan. Hanggat tayo ay maingat, paano natin magiging kalaban ng estudyanteng walang armas na ito? Tumanggi ang iba pang mga gangster, pero ang grupong ito ng maliliit na dalaga ay talagang may monghe. Sa isang iglap, pinatay pa rin nila ang isang kapatid. Kapag naghintay ako, kailangan kong turuan ang tigre para makilala niya ang lalaki. Matinding nakatitig siya kay Churong, nakatingin sa mainit na katawan ng kalaban, at mabilis pa ang paghinga. Sus Mariosep, makipaglaban ka sa mga lalaking ito. Naikuyong ni Churong ang kanyang mga kamao, hindi niya maisip kung sakaling mahulog si Xiaolan sa kamay ng mga grupong ito ng mga gangster, ano ang babagsak dito. Ang ibang mga batang babae ay namumutla at takot sa kanilang mga binti. Bagamat mahusay ang mga salita ni Churong, hindi sila kalaban batay sa kanilang lakas. Kung kaya mo itong tapatan, hindi mo na kailangang tumakas. Nakamamatay ito. Makipagtulungan ka sa amin. Umasa ka lang sa kung fu mong pasang may 3 paa, may tatago mo ba ang mga baril namin? Tumawa ang isang gangster at walang sinabi tungkol kay Churong. Tumawag. Sa sandaling ito, isang pagsabog ng hangin ang tumama, pinunit ang hangin, lumikha ng isang matalim at malupit na tunog, at ang nagsasalitang gangster ay biglang natagos ng isang bato. Sa isang malakas na kalabog, nabasag agad ang ulo niya, parang pakwan, at nagkapira-piraso ito. Sino? Natigilan ang 2 natitirang gangster. Hindi nila alam ang nangyayari. Pinanood nila ang isa sa kanilang mga kasama na pinapatay at sinasabog ang kanilang mga ulo. Hoy! 2 bato ang binaril, parang itim na kidlat. Hindi nila mahuli ang direksyon.
Sumigaw sila ng 2 beses at biglang tinusok ang lalamunan ng 2 gangster. Sumabog ang dugo na parang bukal. Hindi namamalayang napahawak ang 2 gangster sa kanilang mga lalamunan, at ang kanilang mga mata ay natakot at ayaw. Tila may gusto silang sabihin, ngunit tumutulo ang kanilang leeg at walang masabi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumagsak ang dalawa sa lupa at naghihingalo na. Biglang nagulat sina Churong at ang iba pa sa sitwasyong ito. Ang 3 gangster na orihinal na masama at makasalanan ay sabay-sabay na napatay at walang nalabanan. Hoy! Sa oras na ito, isang figure ang lumitaw sa harap ng grupo ng mga batang babae. Zia Ping. Matapos makita ang figurang ito, hindi napigilan ni Churong na mapasigaw, labis na nagulat, dahil nakilala rin niya ang figurang ito ni Zia Ping. Nakilala rin ng ibang mga babae ang pagkakakilanlan ni Zia Ping. Tutal, itong sikat na figure na ito, na pinupukaw ng galit kahit saan, paano nila hindi malalaman? Hoy! Sa oras na ito, sinundan ni na Jiang Yaro at ng iba pa ang takbo ni Zia Ping, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa bukas na espasyong ito. Jiang Yaro. Nakita rin ni Churong si Jiang Yaro at iba pa. Biglang nakahinga ng maluwag ang isang grupo ng mga batang babae. Sa pagkakataong ito, nakilala nila ang sarili nilang mga kababayan. Ligtas ang kanilang mga puso. Nakilala nila kahit papaano ang mga gangster na iyon at nagkaroon din sila ng kapangyarihang lumaban. Churong, ayos ka lang. Tiningnan ni Jiang Yaro ang mga bangkay ng 3 gangster sa lupa, at wala siyang pakialam, dahil matapos maranasan ang mga bagay na ito, nakapag-adjust na siya. Ang mga tao ay isang nilalang na lubos na madaling umangkop. Hindi mo ba ako ililigtas? Agad na naisip ni Churong ang posibilidad na ito. Ikinumpas ni Jiang Yaro ang kanyang kamay, hindi naman sa kami ang nagligtas sa iyo, kundi ang lalaking ito ang nagligtas sa iyo. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Zia Ping. Ang lalaking ito, kinagat ni Churong ang labi niya, napakakomplikado ng puso niya, dahil tila sarili niyang pangalan ang babaeng ito, at gumawa pa siya ng kontrata. Sa simula ay gusto niya itong kalimutan, ngunit muling lumitaw ang lalaking ito at iniligtas ang kanyang sarili. Gayunpaman, hindi mo na kailangang pag-usapan pa ang bagay na ito sa ngayon. May sugat ka, di ba? O kaya naman ay maghanap ka ng lugar, magpahinga, at bendahan ang sugat, agad na sabi ni Jiang Yaro. Isang nakatagong kuweba sa kung saan. Sa oras na ito, nilisan ni Zia Ping rin ang lugar ng insidente, at saka kinuha ang mga armas, granada, at iba pang armas ng mga gangster, palayo sa 12-dosenang kilometro, at sa wakas ay nakahanap ng isang nakatagong kuweba. Kaya pansamantala silang nagpahinga sa lugar na ito. Tutal, maraming tao ang nasugatan at hindi makagalaw ng malayo. Sabi mo inatake ka ng isang grupo ng mga gangster, at pinatay din nila ang ilang estudyante mula sa 88 middle school, at maging ang iba pang mga estudyante sa high school, na dinala rin ng grupo ng mga gangster. Nakatitig si Jiang Yaro kay Churong at nakinig sa paglalarawan ni Churong tungkol sa nangyari noon. Mas malala pa ang karanasan ng kabilang panig kaysa sa kanila. Hindi lang may nasugatan, may nahuli, at may namatay pa. Ang mga batang babae tulad ng Zhengde Middle School ay nakakaramdam din, ngunit sa kabutihang palad ay umalis sila kasama si Zia Pingren, kung hindi ay makakasalubong nila ang mga gangster na ito at tinatayang hindi sila magiging mas mahusay kaysa sa kanila. Tama, nagngingit-ngit ang mga ngipi ni Churong, ang grupo ng mga gangster ay pumapatay lamang ng mga tao nang hindi kumukurap. Kapag tinamaan nila kami, agad silang nagpapaputok ng nagpapaputok, at hindi sila nagpapakita ng awa. Ginagawa namin ang aming makakaya upang makatakas. Kahit na ganito ang kaso, marami sa kanila ang napatay, karamihan sa kanila ay nahuli, at ilan lamang sa amin ang nakatakas. Ang mga batang babae sa 88 middle school na katabi nila ay mukhang walang imik. Isang bangungot ang maalala ang mga nangyari noon. Hindi nila kailanman pinangarap na makaharap ng ganito kapanganib. Mabuti na lang at nakilala na nila ngayon si Zia Pingren, kung hindi ay tiyak na mahuhuli sila ng grupo ng mga kriminal. Gusto sana naming ipaalam sa guro ang balitang ito, pero nalaman naming hindi talaga may padala ang impormasyon sa relo. Gumamit sila ng mga jammer at nakialam sa daan-daang milya. Naikuyong ni Churong ang kanyang mga kamao, dahil hindi maipakalat ang balita, sila ay mga kadena lamang, at sila ay walang armas at hindi kayang makipagkompetensya sa mga gangster. Dalawang paraan lang ang pwede mong gawin para harapin ang grupo ng mga gangster. Sabi ni Jiang Yaro, ang una ay ang mabilis na pagtakas. Umalis ka lang sa radiation range ng jammer, pagkatapos ay maaari mo nang ipaalam sa guro at hilingin sa kanila na magpadala ng mga tao para lipulin ang mga gangster na ito. Imposible. May isang batang babae sa Zhengde Middle School na nakasuot ng salamin. Alam ko kung paano gumagana ang mga jammer na ito, kahit ang pinakamaliit na saklaw ay daan-daang kilometro. Kung masyado kang malaki, huwag mo nang sabihin. Ang kabilang partido ay isang grupo ng cheetah, isang matagal nang itinatag na organisasyong kriminal. Hindi ko alam kung ilang pulis na ang nahuli para sa pangangaso. Paano ako makakagamit ng mga baritilyo? Ibig sabihin, sakop na ng mga jammer ng kabilang partido ang buong isla ng mga halimaw. Kahit saan pa tayo tumakas, hindi natin maaalis ang signal interference ng kabilang partido. Sa katunayan, dahil dito niya piniling sumunod sa mga taong Zia Ping, dahil alam niyang mabibigo sina Han Shan at ang iba pa, at imposibleng makawala sa saklaw ng signal interference.
Isa na lang ang natitirang paraan. Naikuyom ni Jiang Yaro ang kanyang kamao, iyon ay para pumunta sa lugar kung saan nagtitipon ang grupo ng mga cheetah para sirain ang jammer. Kapag nasira na ang jammer, maibabalik agad sa normal ang signal natin, at maabisuhan ang guro sa oras na iyon. Sinabi niya ang pangalawang paraan. Natahimik ang lahat, isa nga itong magandang paraan, pero isa rin itong hanggal na paraan. Tutal, ang kabilang partido ay isang makapangyarihang organisasyong kriminal na may maraming tao at kumpletong armas. Ang mga taong ito ay dumaan na sa punong himpilan ng iba, at ano ang pagkakaiba ng tupa sa tupa, ito ay simpleng naghahanap ng kamatayan. Hindi ba't hindi naman mahahanap ng mga guro ang mga anomalya natin? Kapag nasira ang signal, dapat may matuklasan kang abnormal, sabi ng isang batang babae. Umiling ang batang babaeng nakasalamin, napakaliit ninyo para magtinginan. Sa tingin mo ba hindi nila inaasahan iyon? Tutal, isa itong kriminal na grupo na may mga talento sa larangang ito. Hindi lang nila binuksan ang signal jammer, kundi pati ang signal simulator ay naka-on na, ibig sabihin kung hindi sinasadyang mag-imbestiga ang mga guro, hindi nila ito mahahanap. Mula nang mangyari ang insidente hanggang sa kasalukuyan, walang nakitang kahit kaunting reaksyon ang mga guro nang malaman nilang walang naramdamang anumang abnormalidad ang mga guro at wala rin silang nakitang anumang bagay sa isla. Ang buong kuweba ay puno ng isang pigil na kapaligiran, at hindi alam ng lahat kung paano maging mabuti. Ang mga salitang ito ay lubos na sumire sa kanilang tiwala sa sarili. Pagkatapos ng 3 araw, babalik muli ang mga guro. Sinipa ni Churong ang pulbera. Natural na tumakas ang grupo ng mga gangster pagdating nila, pero makakatagal pa ba ang mga estudyanteng nahuli ng 3 araw? Sa totoo lang, ayon sa paraan ng mga brutal na gangster, huwag mong sabihing 3 araw, kahit na makapanatili ka sa 1 araw, magiging malaking buhay ka na. Ibigay mo sa akin ang bagay na ito. Biglang binuksan ni Ziaping ang pinto. Ano? Nagulat ang lahat at hindi maiwasang lumingon kay Ziaping. Ibigay mo ba? Nagulat si Churong. Tumango si Ziaping. Oo, pumunta ako sa punong tanggapan ng grupo ng mga gangster at sinira ang jammer. Baliw ka ba? Pakiramdam ni Churong ay baliw si Ziaping. Mayroon silang 12-12 ng mga taong may dalang baril. Natatakot ako na kung hindi ka lalapit, mabubugbog ka hanggang maging parang pulot-pukyutan. Bagamat nakapatay lang si Ziaping ng 2 o 3 gangster at nagpakita ng napakalakas na kasanayan, ibang konsepto ang harapin ng 3 gangster at harapin ng isang grupo ng mga gangster. Hindi ko hahanapin ang kamatayan. Bahagyang ngumiti si Ziaping, subukan mo lang. Kung hindi magagawa ang mga bagay-bagay, tiyak na hindi ako mamamatay, ngunit kung madali itong masira, hindi ako mag-aalangan. Hindi siya yung tipo ng taong nagsasakripisyo para sa iba. Hindi kayang baguhin ng kalikasan ang mga bagay-bagay, at kakaiba rin para sa kanya na biglang lilito ang grupong ito ng mga gangster sa desyertong islang ito. Tiyak na may mga sikreto sa bagay na ito. Gusto niyang balikan ang nakaraan at marahil ay makinabang dito. Siyempre, ang mga maingat na kaisipang ito ay hindi magsasabi sa iba. Kung susundan pa ng mga babaeng ito ang sitwasyon, magiging lubhang mahirap ang mga bagay-bagay, at mas mabuting kumilos ng mag-isa. Pero alam mo ba kung nasaan ang grupo ng mga gangster? Napakalaki ng isla ng Halimaw, hindi madaling mahanap ang pugad ng kalaban. Alam din ni Jiang Yaro na ito ay sakam at takot sa kamatayan, hindi isang henerasyon ng mga bayani. Kung hindi ka sigurado, hindi ka kailanman makakabaril. At ayon sa kakilakilabot na lakas na naipakita na noon, kahit hindi mo masira ang jammer, maaari kang mabuhay sa kamay ng maraming gangster. Hindi ito dapat maging problema. Maliit na bagay lang ang hanapin ang kinaroroonan nila. Sabi ni Ziaping na hindi naman ito problema. Ang natutunan niyang teknik sa paghahanap ng mga bakas ng kalaban ay ang pagsubaybay sa mga sikreto ng kalaban. Napakadali lang maghanap ng pugad ng iba. Sa madaling salita, hawak mo ang mga sandatang ito. Kung may mga kriminal na paparating, maaari mo silang barilin. Sa ngayon, wala dapat problema sa seguridad. Itinuro ni Ziaping ang mga sandatang ito mula sa mga gangster. Nang matapos siya, tumalikod na siya at umalis. Hoy! Gusto sanang tawagan ni Churong si Ziaping, ngunit matagal nang nawala ang figure ni Ziaping. Nang tingnan ang likuran ng kabilang panig, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng napakasalimuot na emosyon. Sa gitna ng isla ng Halimaw, sa itaas ng tuktok ng isang bundok. Sa oras na ito, karamihan sa mga miyembro ng grupo ng cheetah ay nagtipon-tipon, siksikan, hindi bababa sa mahigit 20 katao, lahat ay may mga baril sa kanilang mga katawan, na naglalabas ng matinding pagkasikal. 20 o 30 estudyante rin sa lugar na ito ang dinampot, at lahat ng kanilang mga kamay at paa ay nakatali. Hindi sila makagalaw, at sila ay labis na nahihiya. Ang ilan ay binubugbog pa nga at namamaga sa dugo ng dugo. Kabilang sa kanila, naroon si Hanshan at ang iba pa sa Zhengde Middle School. Sa simula ay gusto nilang umalis sa saklaw ng jammer, ngunit hindi nila inaasahan na makakalabas sila sa kalayuan ng kalahati, at sila ay nahuli ng mga kriminal. Ang resulta ay itinali ang 5 bulaklak sa lugar, at kahit sa daan, medyo pinahirapan sila. Huwag nang banggitin kung gaano kalungkot ang mga taong ito. Kawawa naman silang lahat na mayaman sa pamilya, at dumanas ng ganitong pagtrato. Kapag natapos na ito, tapos na tayo ng tuluyan. Gusto ko sanang tumakas, pero hindi ko inaasahan na mahuhulog ito sa kamay ng mga gangster na ito.
Alam kong sasama sila kay Ziaping, kung hindi ay magkakaroon ng ganoong bagay. Isang grupo ng mga estudyante ang nanghinayang na kulay berde ang kanilang mga bituka. Sa simula ay gusto nilang makatakas sa kamay ng grupo ng mga gangster, ngunit natuklasan nilang imposible ito. Ang buong isla na ngayon ay kinaroroonan ng grupo ng cheetah. Paano ito makakatakas? Ngunit huli na para maintindihan nila ito. Nakamumuhi, si Han Shan ay parang isang patay na kulay abo, labis na pinagsisihan, iniisip na siya ang unang master ng Zhengde Middle School, ang martial arts na 8 langit ang lakas, ngunit sila ay binugbog ng mga gangster na ito gamit ang isang patay na aso, gaano kalungkot. Kung magpapatuloy siya sa ganito, natatakot ako na mamamatay talaga siya sa kamay ng mga gangster na ito. Ang mga taong labis na masasama ay walang pakialam sa buhay ng kanyang munting si Han Shan. Ikinalulungkot din niya ang kanyang puso. Kung masusundan niya si Ziaping, maaaring hindi siya maapektuhan ng ganitong bagay. Ngunit huli na ang lahat para magsalita, at ang tanging magagawa niya ay ang magdasal na may magligtas sa kanyang sarili. Hindi ba't ang mamamatay tao ang pumatay sa kutsilyo at sa iba pa? Ang pinuno ng pangkat, si Lin Pan, ay nakatitig sa mga estudyanteng ito, puno ng pagmamalupit. Ito ay dahil ang ilan sa kanila ay naging sanhi ng matinding pagkalugi ng kanilang grupo ng cheetah at pagpatay sa maraming tao. Hindi natagpuan. Nakalubog ang isang kamay at bumantong hininga, pero pagkatapos naming pahirapan at matagpuan ang isang taong malamang na mamamatay tao, tila ito ay tinatawag na Ziaping. Ayon sa kanilang pag-amin, napakaraming kapatid natin ang namatay, ito ay si Ziaping. Ang kanyang mga ngipin ay nagpapakita ng malalim na pagpatay. Ziaping. Nagngingit-ngit si Lin Payne at tila gustong yukit ang dalawang salitang ito sa kanyang isipan. Ito ang estudyanteng nagdulot ng maraming pagkamatay sa kanyang grupo ng mga cheetah. Mahirap para sa kanya itong matandaan. Hindi ko ba nakita ang bata? Tinitigan niya ang lalaki. Umiling ang lalaki, ilang beses ko nang tinanong ang mga estudyanteng ito. Hindi nila alam kung nasaan ang Ziaping. Mukhang humiwalay na sila sa kanila. Pero may mga nagsasabi na hindi raw nakatakas si Ziaping, kundi binalak niya tayong hulihin. Nang marinig ito, kinuyam ni Lin Bao ang kanyang kamao at biglang nagalit, "Tara na." Isang estudyanteng hindi utot ang naglakas loob na magsalita ng ganito, gusto niya tayong hulihin. Isa siyang mangangaso, at tayo ay biktima. Ang kanyang panloob na galit ay labis na sukdulan. Ngayon lang siya nakakita ng ganito cart na estudyante. Sa harap ng mga mababangas at malulupit na gangster na ito, hindi lang ba sila natatakot, kundi balak din nilang manghuli. Alam mo, kahit ang mga piling opisyal ng pulisya ay alam na paparating ang kanilang grupo ng mga cheetah, at sila ay natatakot at nanginginig. Ang batang lalaki ay utot din, ang lakas ng loob na maging mayabang. "Boss, marami na kaming nakahandang tao malapit dito." Ngumisi ang lalaki, hanggat maglalakas loob na lumitaw ang bata, agad tayong magsisimula, kikitil ang buhay niya at maghihiganti para sa magkapatid. Mayroong matinding pagpatay sa kanyang katawan. Malinaw na isa itong tunay na galit. Siya ay talagang hinabol ng isang maliit na estudyante. Ang kanilang grupo ng mga cheetah ay itinuturing na isang ganap na gapos. Hanapin ang kinaroroonan ng bata, ipaalam mo agad sa akin, kailangan ko mismong tanggalin ang ulo niya. Senggal ni Lin Bao, kahit kailan ay hindi niya naisip na pumatay ng tao, at itong si Ziaping pa rin ang una. "Opo, boss." Agad na sigaw ng lalaki. Sa oras na ito, may lumapit na lalaki at nagsabi, "Boss, handa na ang mga bagay-bagay. Ang pulang prutas na may dugo ay mahihinog sa loob ng kalahating oras, pagkatapos ay magagawa na natin ito." "May kalahating oras pa ba?" Nang marinig ito, kinuyam ni Lin Bao ang kanyang mga kamao at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng mainit na liwanag. Naghintay siya ng ilang araw at sa wakas ay naghintay hanggang sa mahinog ang pulang prutas na may dugo. Kung makukuha mo itong pulang prutas na may dugo at may po-promote sa militar, nasa abot kamay mo na ito. Kapag malaki ang oras, saan ka hindi makakapunta? Mabuti, dadaan tayo agad. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Lin Liong, siguraduhin mong walang tagas, at tiyak na mabubuo ang pulang prutas na iyon. Kung may mga ngahas na magkamali, akin ang buhay niya. Marami sa aking mga tauhan ang natigilan at walang pakialam. Agad, oo. Sige, ikinumpas ni Lin Bao ang kanyang kamay at agad na humakbang paarap sa tuktok ng bundok, nakatitig sa malaking puno sa lambak sa harap, na may 3 pulang prutas na tumutubo. Napuno ng kakaibang halimuyak ang lambak, at iyon ay ang pulang prutas. Bigla, hindi lamang si Lin Bao, kundi pati na rin ang mga mata ng ibang tao sa grupo ng cheetah ay nagpakita rin ng kasakiman. Tuldok. Sa oras na ito, isang hindi kilalang tuktok ng bundok na 2 o 3 kilometro ang layo, isang figure ang tahimik na lumitaw sa tuktok ng maliit na bundok na ito, ngunit walang sinuman sa grupo ng mga cheetah ang natuklasan. Ang taong ito ay si Ziaping. Sinundan niya ang amoy ng mga gangster na ito at sa wakas ay nakarating sa sentro ng Beast Island. Nakarating siya sa lugar kung saan nagtitipon ang cheetah group at iba pang mga tao, at natagpuan ang kakaibang lambak na ito. Hindi, pulang prutas na may dugo ito. Nang makita ang tuktok ng matayog na puno, may 3 pula at kakaibang prutas na tumutubo, at agad na alam ni Ziaping na ang prutas na ito ang magiging maalamat na pulang prutas. Dahil sa iba't ibang kakaibang bagay sa pagitan ng langit at lupa, natutunan ko talaga ito sa pisikal na heograpiya ng high school.
Inilalarawan sa itaas ang mga natatanging prutas na tumutubo sa iba't ibang dilaw na bituin, na may malaking pakinabang sa militar. Gayunpaman, ang mga mundo at prutas na ito ay kilala lamang sa kanilang mga pangalan, hindi sila nakikita, at ang presyo ay mahal. Karamihan sa mga tao ay kailangan lamang itong tingnan at walang pagkakataong makuha ito. Nagpagupit na ako. May 3 pulang prutas na may dugo rito. Hindi nakakapagtaka na lilito ang grupong ito ng mga cheetah sa isla ng halimaw. Para ba ito sa kapakanan ng mundong ito? Naiintindihan ni Xia Ping kung bakit lilito ang grupong ito ng mga gangster sa islang ito na walang nakatira ng walang dahilan. Ang orihinal na layunin nito ay ang makuha ang mahalagang bunga ng pulang prutas na may dugo. Alam niya na ang pulang prutas na ito na may dugo ay sinasabing dinidiligan ng dugo ng hindi mabilang na mga hayop. Ito ay naipon ng mahigit 100 taon at tumutubo mula sa iisang prutas. Kamangha-mangha ang halaga, at ang isa ay nagkakahalaga ng 50 milyong federal na barya. Kung dati kang sumasali sa subasta, normal lang na mag-auction ng 100 milyong federal na barya kada subasta. Ang 3 ganitong pulang prutas na may dugo ay katumbas ng 300 milyong federal na barya, at kamangha-mangha ang halaga nito. Kayang pumatay ng mga tao ang mga ordinaryong tao kapalit ng 1 milyong federal na pera. Kung ito ay para sa 300 milyon, isang nayon ang papatayin. Tinatayang may mga taong gagawa nito. Naikuyong ni Xia Ping ang kanyang mga kamao at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kislap ng liwanag. Ang 3 pulang prutas na ito na may dugo, gusto rin niyang makuha. Boom! Habang malapit ng mahinog ang pulang prutas na may dugo, mayroon ding mga nakapanlulumong halimaw sa paligid ng lambak, at isang kakilakilabot na halimaw ang nasa lahat ng dako ng kabundukan. Ang ilan ay mga lobo sa gubat, tigre, cheetah, itim na oso, at iba pa. Malaki ang bilang nila, bawat isa ay napakalakas, at ang katawan ay puno ng marahas na halimaw, na nagpapanginig sa mga tao. Maging ang langit ay lumilipad kasama ang isang mabangis at mabangis na ibon, paminsan-minsang lumilipad sa himpapawid. Ang dami na ito ay simpleng pantikip lamang sa langit at naging isang malaking ulap. Nakatitig ang mga halimaw na ito sa 3 pulang bunga ng dugo sa malaking puno sa lambak. Pawang mga hindi mapigil ang panloob na pagnanasa ang mga ito. Para sa kanila, ang 3 pulang bunga ng dugong ito ay mga pagkakataon din para sa ebolusyon. Kapag kinain mo ang isa sa mga pulang prutas, tiyak na lalakas ang mga ito. Hayop, tide, ito ang halimaw. Tide. Bagamat nakatali si Han Shan at ang iba pa sa tuktok ng bundok, nakita rin nila ang mga halimaw sa kabilang lambak mula sa lambak, lahat sila ay nanginginig at natakot. Nabasa nila minsan sa mga aklat ng kasaysayan ang mga pag-agos ng tubig na lumitaw daan-daang taon na ang nakalilipas. Ang mga makapangyarihang mapang apang halimaw na iyon ay hindi mabilang, nananaig at sumisira sa mga tao. Bagamat ang mga halimaw dito ay hindi kasing husay ng mga magagaling na labanan sa mga aklat ng kasaysayan, ngunit sa momentum pa lamang, ang mga pagtatantya ay katulad na ng mga eksena sa mga aklat ng kasaysayan. Kung hindi sila hinabol ng mga gangster, baka natakot silang tumakas, at naglakas loob silang manatili sa lugar na ito. Sa kaunting panahon, malapit na itong maging ganap na ganap. Nakatitig si Lin Liong sa malaking puno sa lambak, at hindi natinag ang mga naglalakihang halimaw sa paligid niya. Tila iba na siya sa dati. Dagdugdog. Sa oras na ito, ang 3 pulang prutas na may dugo ay sumabog sa isang mainit na liwanag, na parang isang maliit na bilog ng maliit na araw, lumitaw ang mga kakaibang linya sa itaas, at ang masaganang aroma ay kumalat sa buong lambak. Ang pagkakaroon ng halimuyak na ito sa presensya ng espiritu ay isang dakilang espiritu, na parang ang bawat selula sa iyong katawan ay nasisipsip ng kasakiman, tila hanggat sumisipsip ito ng kaunting aroma, maaari nitong umunlad ang paglilinang. Lahat ay walang kabuluhan, ang amoy pa lang ay nakakapangilabot, kung kakainin mo ang buong pulang prutas. Nasa iyo pa rin ito, hindi nakakapagtaka na nagkakahalaga ng 50 milyong federal na dolyar. Ang isang ganoong langit at lupa ay katumbas ng isang marangyang vilya. Hoy! Sigaw ng maraming halimaw. Nang ang 3 pulang prutas na may dugo ay nagniningning ng husto, ang bango ay tumataas ng husto, at maging ang isang ambon ay lumilitaw sa hangin, na humaharang sa paligid. Hindi na makontrol ng mga halimaw na iyon. Dahil hinog na ang pulang prutas. Hoy! Isang mabangis na halimaw ang sumugod, arbitraryong niyapakan ang mga halimaw, nagpapatayan, desperado, parang agos, gustong kunin ang 3 pulang prutas na may dugo. Mga kamay, nagbigay ng utos si Lin Leopard, matagal na silang naghahanda, ilang araw bago ang takdang panahon, na ibaon ng maraming bomba sa paligid ng lambak, kapag na-activate na, ang kapangyarihang iyon ay talagang nakakagulat. Ngumiti ang isa sa mga lalaki at kinuha ang pulang buto ng remote control sa kanyang katawan at pinindot ng malakas. Boom! Bigla, isang nakapangangilabot na pagsabog ng tunog ang narinig sa paligid ng lambak. Nayanig at gumalaw ang bundok, na parang may malakas na lindol na may lakas na 7 o 8, at maging ang mga bundok ay gumuguho. Isang malaking itim na ulap ng kabute ang lumutang sa itaas na himpapawid, at ang kakilakilabot na kapangyarihan ng pagsabog ay kumalat sa paligid. Ang mga halimaw na sumubok na agawin ang pulang prutas na may dugo ay biglang sumabog. Sa isang kisap mata, napakaraming natitirang sanga sa paligid ng lambak. Isang ulo ng halimaw ang nap-ire piraso, natalsikan ng dugo, umagos ang dugo sa ilog, at ang mga halimaw na may 1 kilometro ang layo ay napatay lahat, walang isa ang natira.
Isang malakas na suntok ang tumama sa lupa, at may malalaking hukay sa lupa. Tumilapon ang lupa at gumuho ang mga bato. Patay ang sinumang halimaw na maglalakas loob na lumapit sa pulang prutas na may dugo. Binabaril ang kawan ng mga ibon. Naglabas ng pangalawang utos si Lin Bao. Mahigit 20 miyembro ng grupong cheetah na nakapaghanda na para dito, ay agad na naglabas ng kani-kanilang mga laser gun, nagpamahagi ng iba't ibang posisyon, at baliw na nagpaputok sa kalangitan. Bigla na lang, nagkaroon ng isang kakilakilabot na network ng kamatayan sa kalangitan, sa buong lugar, at ang mga ibong iyon ay nabigla, at hindi nila nalabanan ang mga naturang laser gun. Hoy! Isang ulo ng ibon ang sumisigaw ng sumisigaw, at ang katawan ay tinusok ng isang laser, sumasabog ang dugo, parang isang dumpling na nahuhulog mula sa langit. Napakaganda. Natigilan sina Han Shan at ang iba pa. Sila ang unang nakakita sa lakas ng grupong ito ng mga kriminal na gang. Mayroon silang mahusay na mga armas at malawakang pagsiklab. Tinatayang kahit na gusto ng malalakas na manlalaro na sumugod, papatayin sila ng isang napakalakas na pagsabog. May isip na kung ayaw ipanganak ng mga gangster na ito ang mga taong ito, natatakot ako na napatay na sila ng mga gangster na ito. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga halimaw sa paligid ng lambak ay tinangay ng napakalakas na putok. May ilang mga halimaw pang ang gustong lumapit, ngunit nakita nila ang pagkamatay ng kanilang mga kasama, at hindi sila ng ahas na sumulong at umatras. Bigla na lang naglaho ang mga halimaw sa paligid ng lambak, at walang nang ahas na pumunta para mangagaw. Hahaha, isang grupo ng mga halimaw, paano nito malalabanan ang kapangyarihan ng teknolohiya? Tumawa ang isang gangster. Isang bomba lang ang sapat para mapunta kayong lahat sa langit. Kung sila ay palaaway, tiyak na mapupuksa sila ng grupong ito ng mga halimaw, ngunit gamit ang mga patibong ng bomba, madaling patayin ang mga halimaw. Pulang prutas na may dugo, akin yan. Naikuyong ni Lin Bao ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng sinag ng mainit na liwanag, habang nakatingin sa gitna ng lambak, ang 3 pulang prutas na may dugo ay nakasabit pa rin sa puno, walang sugat. Ngunit naglalabas ito ng pulang liwanag, puno ng enerhiya, nakakatakam, at walang nakapigil sa kanya na makakuha ng mga pulang prutas. Hoy! Biglang may dumating na bato sa di kalayuan, hiniwa ang hangin at pinupunit ang lahat. Kasabay ng isang kalabog, nabali ang mga sanga, at ang bato ay napay-repiraso at hindi na nalabanan. Sandaling nalaglag ang 3 pulang prutas na nakasabit sa mga puno. Ano, gulat at galit na galit sina Lin Bao at ang iba pa. Sa huli, sino ba naman ang maglalakas loob na bumaril sa oras na ito? Pero hindi ko na hinintay na mahulog sa lupa ang 3 pulang prutas na may dugo, at isang batong kasinlaki ng disk ang lumipad papasok, eksaktong-sakto, hawak lang ang 3 pulang prutas na may dugo. Umiikot ito sa hangin, parang dartboard, lumilikha ito ng isang malakas na maniobra, sumusugod hanggang sa isang tiyak na lawak, at aktwal na bumabalik sa orihinal nitong posisyon. Sa pagitan ng ilang paghinga, ang maladisk na bato ay dinala ang 3 pulang prutas na may dugo at lumipad patungo sa isang kalapit na burol. Hindi, ayos lang ba ito? Nakita rin ni Han Shan at ng iba pa ang eksenang ito. Lahat ay nagulat at natulala. Itinuring itong isang sampal sa mukha ng Diyos na ito. Hindi ito isang kasanayang kayang gawin ng mga tao. Halos isa itong Diyos. Sus Mariosep, galit na galit si Lin Liong, sino yan? Sino ang may gawa nito? Sino ang kumuha ng pulang prutas ko? Ikaw. Siya, gusto nang mamatay ni nanay. Tinanong ko kung gusto mo nang mamatay. Sa sobrang galit niya ay umabot na siya sa sukdulan. Tila daan-daang bulkan ang sumabog sa puso niya, namumula ang mukha niya, at maging ang ulo niya ay umuusok. Naiisip ko kung gaano siya kagalit. Para makuha ang 3 pulang prutas na ito, inubos niya ang kayamanan ng kanyang pamilya, gumastos ng malaking halaga ng pera, bumili ng maraming armas, nagpatawag ng hindi mabilang na mga kapatid, at pumunta sa isla ng halimaw. Hindi niya alam kung magkano ang halaga nito. Ngayong naubos na ang pera, wala na rin ang mga bomba, at maging ang mga kasama ay namatay at nasugatan, ngunit may ilang taong nang ahas na kunin ang pulang prutas na nasa harap niya. Hindi ito para maging desperado siya, o ano? Boom! Bigla, sa sandaling ito, isang figure ang lumitaw sa tuktok ng burol. Nang hawakan ito ng malaking kamay, agad niyang hinawakan ang maladisk na bato, ang pangalawang uri ng mga pako, ang pangalawang uri, ang spiral ng tadhana. Dahil sa isang alanganin na pangyayari, nabasag ang maladisk na bato, at ang 3 pulang prutas na may dugo ay nahulog sa kanyang mga kamay. Si Xia Ping pala, matalas ang mga mata ni Han Shan at ng iba pang mga tao, at bigla nilang nakita ang figure sa itaas ng maliit na tuktok ng bundok. Si Xia Ping iyon, at kahit na ito ay naging kulay abo, nakilala rin nila ito. Hindi, ang pulang prutas na may dugo ay nakuha talaga ni Xia Ping. Nagsimula ang biro na ito. Isang grupo ng mga estudyanteng naaresto ay berde, at sila ay napakasama, at ang kanilang mentalidad ay talagang wala sa balanse. Ang mga taong ito ay labis na kawawa na nahuli ng mga gangster na ito, labis na pinahirapan, at walang garantiya, ngunit ang batang ito, hindi lamang walang anuman kundi kinuha pa ang pula sa harap ng grupo ng mga gangster. Prutas ng dugo, malalaking benepisyo. Ang ganitong kaibahan, hindi nila ito matiis. Haha, sa wakas ay dumating na ang 3 pulang prutas na may dugo.
Bahagyang ngumiti si Ziaping, tinutok niya ang pagkakataon, at binaril sa mahalagang sandali, kaya't ang mga kuko ng pitong palaso ay ang pangalawang uri ng desperadong pag-ikot. Gumagamit ang trick na ito ng mga kakaibang teknik ng puwersa para paikutin ang concealer, paikutin sa ere, punatin ang mga nakapalibot na kalaban, at atakihin ang grupo, ngunit maaari rin itong ibalik ang nalaglag na pulang prutas na may dugo sa orihinal na lugar. Totoo nga, nakagawa siya ng isang trick na talagang matagumpay. Kahit na matapos ang 2 kilometro, madaling mamanipula ni Ziaping ang nakatagong sandata at makuha ang pulang prutas, kaya hindi na kailangang pumunta sa gitna ng lambak, at walang makakaisip nito. Nahihiya rin ang mga tao sa grupo ng cheetah. Tutal, hindi nila maisip na may ganito kalaking kakilakilabot na mga pagsasanay sa paggamit ng nakatagong armas sa mundo, na lampas sa kanilang imahinasyon. Siya si Ziaping. Nang marinig ko ang mga salita ni na Han Shan at ng iba pa, nagulat at nagalit si Lin Bao, at nagsama-sama ang bagong puot at lumang puot. Ito ang hybrid na ito na pumatay sa marami sa kanyang mga tauhan at naging dahilan upang mawala sa kanya ang higit sa kalahati ng kanyang mga piling tao. Ngayon, gusto ko na talaga siyang agawin sa pulang prutas na may dugo, na parang pag-aalis ng lahat ng kayamanan ng pamilya niya, pero gusto ko ring agawin ang kabit. Sa akayin ko ang maganda niyang asawa, hindi ko talaga matiis ang ganitong bagay. Patayin mo siya agad. Galit na galit si Lin Liong, sumisigaw ng sumisigaw. Hoy! Bigla, may mahigit 100 alas na sumugod para asikasuhin si Ziaping, baliw na binaril ang tuktok ng bundok, at ang laser ay tumawid ng ilang kilometro upang bumuo ng isang kurtina ng nakamamatay na liwanag, na pumupunit sa lahat. Mayroon pang ang ilang tao na may hawak na rocket launcher at nagpapaputok sa bundok. Walang pinagkaiba ang atake, kaya ang mga bala ay lubhang kakilakilabot. Kapag ang isa ay bumagsak, daan-daang metro ang sesabog at magiging abo. Hoy! Sa isang iglap lamang, ang bundok ay sinalakay ng isang kakilakilabot hanggang sa sukdulan. Ang tuktok ng bundok ay giniba hanggang sa maging lupa, ang mga bato ay nabasag, at maging ang mga tuktok ng mga burol ay gumuho. Maaaring isipin na ang apoy ng artile rayang ito ay napakatindi na kahit ang isang malakas na mandirigma ay hindi mabubuhay sa ilalim ng gayong apoy. Gayunpaman, inaasahan ni Ziaping na magagalit ang kabilang panig. Bago pa man magbigay ng utos ang Lin Bao, tumalon siya mula sa bundok at mabilis na tumakas sa malayo, nang walang pag-aaksaya ng oras. Sa makatuwid, ang pantikip na pag-ataking ito ay hindi makakatulong sa kanya, basta't pambobomba lamang sa isang bakanteng lugar. Habulin mo agad, kailangan kong patayin ang walang hiyang ito, bangkay. Labis na nagalit si Lin Liong, nag-utos, at hinayaan ang kanyang mga tauhan na umatake. Sa anumang kaso, ang mga lutong pato ay hindi dapat hayaang lumipad. Ang 3 pulang prutas na may dugo ay hindi dapat mahulog sa kamay ng mga na estudyante, kung hindi ay talagang malulugi siya. Gusto mo ba akong maabyutin? Sumulyap si Ziaping sa kanya at tiningnan ang mga gangster na humahabol sa kanya sa likuran niya. Walang bagong emosyon sa kanyang puso. Kamao ng crane lumilipad na mga crane ang naiwan. Sandaling nag-iba ang anyo ng buong katawan niya at naging parang lumilipad na crane, at nakontrol ang daloy ng hangin. Napakabilis ng agos. Bigla siyang nahulog sa gubat. Biglang nagulat ang mga gangster at naging pangit ang mukha niya. Dahil alam nilang gusto nilang maabyutin si Ziaping ngayon, napakahirap nito. Ang distansya sa pagitan ng dalawang panig ay 2 o 3 kilometro, at ang bilis ni Ziaping ay napakabilis, parang lumilipad na crane. Hindi makakahabol ang mga taong ito maliban kung mayroon silang mga pakpak. Ilang minuto lang, nawala ang figure ni Ziaping sa paningin ng lahat, na parang isang patak ng buhangin ang nahalo sa disyerto, at hindi ito matagpuan. Nay, nadulas talaga itong si Ziaping, at wala namang pakialam sa atin si Lee. Huwag mo nang pag-usapan yan, kahit tingnan mo pa ay parang sayang lang ang pagod, nakakainis. Bueno, lahat ay taga Tianshui City. Kahit na lahat ay may puot, hindi maaaring ganito. Walang hiya, kumakain ng dugo ang babaeng ito, at kung mamatay ako, hindi ko siya papakawalan. Si Han Shan at ang iba pa ay berde, at nang makita nila ang tag-araw, umalis sila ng walang kasalanan, at labis silang nagalit. Bagamat alam din nila na hindi obligado si Ziaping na iligtas ang kanyang sarili, ngunit dahil nakikita nilang may malaking benepisyo ang at ligtas sila at maayos, hindi pa rin sila kumbinsido at ayaw na ayaw. Bakit nakakakain ng maanghang na pagkain ang batang ito, at katabi niya ang babae, at nakukuha ang mga kayamanan? Nahuli at pinahihirapan ng mga kriminal ang mga taong ito, hindi patas. Nakakadiri, nakakasuklam, nakakakilabot. Nang makitang nawala ang figure ni Ziaping, parang sesabog ang baga ni Lin Bao, namumula ang kanyang mga mata, at hindi niya matanggap ang katotohanang nakawala siya sa harap mismo ng kanyang mga mata. Hindi siya pumapayag. Ziaping, huwag mong isipin na makakatakas ka. Lin Bao yang Tian Xiao, hahanapin kita. Hanggat nasa isla ka ng halimaw, hindi ka makakatakas. Sa oras na iyon ay tiyak na hahatiin ko ang iyong 5 kabayo, bangkay, para hindi ka kasing sama ng kamatayan. Ang kanyang pagsigaw ay may bahid ng matinding puot. Marami sa mga grupo ng cheetah ang pula ang mga mata, at talagang hindi nila mapapatawad ang kupol na ito.
Tuldok 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 tuldok. Sa oras na ito, agad na umalis si Ziaping ng 12 kilometro, nagmamadaling lumaban. Dumating din ang tunog ng sistema sa tamang oras, binabati kita sa host, may mga taong walang katapusang galit sa host, hate value dagdag 1000, hate value dagdag 1000. Agad na narinig ni Ziaping ang patuloy na pagtaas ng galit na boses. Hinawakan niya ang kanyang baba, may isang taong talagang may walang katapusang galit sa akin. Mukhang dapat silang mga gangster. Sistema, gaano nakalaki ang galit ko ngayon? Tanong ni Ziaping, kahit na maraming hate value ang kinuha nito dati, pero pagkatapos makarating sa Beast Island, mas dumami ito, at sa pangkalahatan ay dapat sana ay tumaas ng malaki. Host, mayroon na ngayong kabuoang 12,350 na halaga ng puot. Sagot ng sistema. Hinawakan ni Ziaping ang kanyang baba. Hindi niya inaasahan na aabot sa 10,000 ang kanyang puot. Gayunpaman, karamihan sa puot ay dulot ng mga gangster. Ang walang katapusang puot na ito ay karaniwang mahirap likhain. Sa pagkakataong ito, hindi ko inaasahan na makakakuha ako ng ganito karaming hate values. Bahagyang ngumiti si Ziaping, ngunit kahit na ang mga puot na ito ay mahalaga, talagang nauubos ang mga ito, natatakot ako na mawawala ang mga ito sa isang kisap mata. Kalimutan mo na yan, bumalik ka sa kuweba at sabihin mong, gamit ang mga pulang prutas na ito, madaling makalusot sa martial arts, at pagkatapos ay makipagkasundo sa mga gangster na yon. Kasabay ng isang malakas na putok, mabilis na kumilos si Ziaping, at naghanda ng ilang patibong sa daan upang maiwasan ang paghabol ng mga gangster sa kanilang mga sarili. Pagkatapos ng ilang pag-ikot, bumalik siya sa kuweba. Sa oras na ito, madilim ang langit. Ziaping, nang marinig nila ang ingay sa labas ng kuweba, agad na na-alerto sina Jiang Yaro at ang iba pa, ngunit hindi nagtagal ay nalaman nila na ang taong bumalik ay si Ziaping, at bigla siyang nagulat. Ziaping, ayos ka lang ba, nasaktan ka ba? Kumusta naman ang mga gangster na yan? Nasaktan mo ba ang sarili mo? Matagal na akong hindi nakakabalik, akala namin may malaking bagay kang dala, pero buti na lang at nakabalik ako sa tamang oras. Nahihiyang sabi ng isang grupo ng mga babae, nag-aalalang panuurin si Ziaping. Wala, nag-imbestiga lang ako at hindi lumaban sa mga gangster. Ikinumpas ni Ziaping ang kanyang kamay at sinabing ayos lang siya, pero sa pagkakataong ito ay napakalaki na ng ani. Natuklasan kong mayroong mga 23 tao sa mga gangster, hindi bababa sa 8 martial arts. At maraming sopistikadong armas, mga rocket launcher, mortar, granada, laser gun, at iba pa, napakalakas ng apoy, at malapit lang ang mga ordinaryong mandirigma, nalipol lang sila. Walang kwenta ang mga babae. Alam din nila na ang mga gangster na ito ay hindi simple, ngunit nang marinig nila si Ziaping na sinasabi ito, talagang napagtanto nila ang kapangyarihan ng mga gangster na ito. Sa napakaraming bilang ng mga armas, tinatayang kahit malakas ang militar, maglalakas loob pa rin itong lumaban. Kumusta naman ang mga jammer? Nalaman mo na ba kung saan nakalagay ang mga jammer nila? Tanong ni Jiang Yaro. Nag-isip sandali si Ziaping at sinabing, tungkol sa kanilang mga amo, tila ang mga gangster na ito ay napakaingat at alam ang kahalagahan ng mga jammer. Binuhat sila ng mga gangster at walang makagalaw. At ang mga gangster ay napakalakas din, at ang martial arts ay malalakas ng husto. Marami silang laban at may likas na ugali ng mga halimaw. Hindi sila gaanong magaling. Bagamat isang sulyap lamang siya sa sulyap, napansin din niya na ang kapaligiran ng boss ng Cheetah Group ay hindi simple, at nakakita rin siya ng jammer sa baywang. Kumikislap ang mga mata ng mga babae. Mas mahirap kung ang jammer ay nasa kabilang panig ng boss. Tutal, kung gusto mong patayin ang kabilang boss, kailangan mong labanan ang lahat ng gangster. Mga estudyante, nalaman niyo ba na may mga estudyanteng naaresto roon? Nagmamalasakit si Churong dito. Tumango si Ziaping. May ilang estudyanteng nahuli ng mga kriminal. Tila pinahihirapan bilang isang bilanggo. Pero masyadong mapanganib ang sitwasyon. Wala akong pakialam, makabalik lang muna ako. Tahimik sina Churong at ang iba pa, at parang lumulubog ang puso ko. Totoo nga, maraming estudyante ang nahuli. Hindi ko alam kung gaano katagal sila magtitiis, kung kaya ba nilang maghintay na bumalik ang mga guro sa isla ng halimaw. Gayunpaman, ayaw nilang mailigtas. Hindi ito masyadong makatotohanan. Masyadong malakas ang mga gangster. Hindi nila inililigtas ang mga tao, kundi pinapatay sila. Hindi sulit ang ganitong bagay. Gayunpaman, hindi pinansin ni Ziaping ang iniisip ng mga taong ito. Diretsyong sinabi niya, dahil malaki ang naitutulong sa akin ng unang digmaang pandaigdig ngayon, pakiramdam ko ay kailangan kong malimpasan ito ngayon. Kaya, magre-retreat muna ako ng isang gabi. Nang matapos siya, tumalikod siya at naglakad patungo sa kailaliman ng kuweba. Malalim ang kuweba at may isang maliit na kuweba sa loob, na maituturing na isang tahimik na silid para sa pansamantalang kanlungan, at hindi magagambala. Ano, gusto mong makalusot? Nang marinig ito, naparalisa si Jiang Yaro. Alam niyang ang ***** na si Ziaping ay na-promote sa ikapitong langit ng mga martir, ngunit ngayon ay gusto niyang makalusot. Gusto mo bang makalusot sa ikawalong langit ng martial arts? Alam ng Diyos na gumugol siya ng maraming pagsisikap upang ma-promote sa ikapitong langit ng martial arts, ngunit ang batang ito ay magaling, sa pangkalahatan ay simpleng makalusot at kumain at uminom.
Paminsan-minsan, kailangan kong makalusot. Hindi nakabuka ang bibig ni Churong. Bagamat hindi niya gaanong kakilala si Jiang Yaro gaya ni Jiang Yaro, nabigla rin siya sa isang tagumpay na tulad ni Ziaping. Noong nakikipaglaban ako sa sarili ko dati, narating ko lang ang ikapitong langit ng martial arts, pero pagkaraan ng maikling panahon, mararating ko rin ang ikawalong langit ng martial arts, at malalampasan ko ang sarili ko. Kahit na napakamalikhain niya, hindi niya maisip ang ganitong bagay. Napakaganda naman, si Ziaping yan. Anumang uri ng damdamin ay maaaring makalusot. Hindi ito isang henyo. Ano ang isang henyo? Si Hanshan at ang iba pang mga tao, hindi karapat-dapat na bigyan siya ng sapatos, napakalaki talaga ng puwang. Hindi mo masasabing henyo rin si Hanshan, pero si Ziaping ay isang kaakit-akit, ibang-iba. Napakalakas lang talaga ng martial arts Seven Heavens. Tinalo nila ang isang grupo ng mga gangster. Kung na-promote lang sila sa martial arts, malamang nakuha nila ito. Kalaban ang grupo ng mga gangster. Isang grupo ng mga batang babae ang masayang nagsabing hindi nila masyadong iniisip sina Jiang Yaro at Churong. Ngayon, kasing lakas na ng sitwasyon ni Ziaping ang sitwasyon, at hindi na maglalakas loob na bumitaw ang grupo ng mga gangster. Tuldok 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 tuldok. Sa oras na ito, pumasok si Ziaping sa kailaliman ng kuweba, naghanap ng isang lihim na espasyo, pagkatapos ay umupo ng nakaluhod at kumuha ng 3 pulang prutas na may dugo mula sa kanyang damit. Ang 3 mundong ito at iba't ibang prutas, kahit sa madilim na espasyo, ay naglalabas pa rin ng pulang liwanag, kumikinang at nagniningning, na nagbibigay ng kakaibang halimuyak, na nagpapasaya sa mga tao. Hoy, walang imek si Ziaping, agad na kinain ang 3 pulang prutas na may dugo, at ang pulang prutas na may dugo ay inilabas sa bibig, agad na naging isang bunten ng likido, agad na pumasok, ibinuhos sa lalamunan, sa mga bahagi ng katawan. Boom! Bigla, ang marangal na enerhiya na nakapaloob sa 3 pulang prutas na may dugo ay sumiklab sa katawan, na parang isang mainit na agos. Umaapaw sa mga meridian, ang likas na hilig ng katawan ay lalong lumakas, at bawat selula sa katawan ay sakam na hinigop ang enerhiyang ito. Kasabay nito, namula ang kanyang katawan, at may pagsabog ng singaw ng tubig sa paligid niya, na parang nasa tunaw siya, at maging ang nakapalibot na hangin ay naglalabas ng mainit na temperatura. Panahon na, magtagumpay ka. Nagpakita ng kislap ng liwanag ang mga mata ni Ziaping, hindi sinira ng dalisay na yang ang kanyang kapangyarihan, mabilis na pinipino ang marangal na enerhiyang ito, na nakaapekto sa ikawalong meridian. Kasabay ng isang malakas na putok, ang nakakairitang tunog na parang dagat ng tubig, parang nabasag na kawayan, ay biglang sumire sa ikawalong meridian. 8 langit ang martial arts, na promote. Kinabukasan, maliwanag pa lang ang araw. Iminulat ni Ziaping ang kanyang mga mata at bamantong hininga, biglang namuo at naging isang sangkap, parang isang puting pino, isang tunog ng pagbagsak. Ang puting gas na ito ay parang isang matalas na palaso, at agad na tumagos sa isang malaking butas sa pader ng bundok. Isang hininga lang, ipinapakita nito ang kapangyarihan ng paniniil. Napakaganda, pulang dugo nga, ang epekto ay talagang kamangha-mangha. Isang gabing nagmumuni-muni si Ziaping, patuloy na tinutunaw at sinisipsip ang enerhiya ng 3 pulang prutas na may dugo, at naramdaman niya na napakalaki ng mga benepisyo ng pamumuhay. Kahit na makaabot ito sa ikawalong langit ng martial arts, ang lakas ng 3 pulang prutas na may dugo ay hindi pa rin nawawala, sa halip ay nanatili sa katawan, naghihintay para sa sarili nitong pagunlad. Kung kaya mong tunawin ang mga enerhiyang ito, kahit na makalusot ka pa sa Wutu Jiu Shang Tianfeng, ano ang problema? Hoy! Sa oras na ito, tumayo si Ziaping, ang mga buto ng buong katawan ay lumangit-ngit, at ang mga gintong tambol ay tumunog, na parang naglalaman ang mga ito ng kulog ng tigre at leopardo, na nagpapakita ng kapangyarihan ng malupit na kapangyarihan. Matapos ma-promote sa ikawalong langit ng martial arts, hindi lamang lubos na tumaas ang pagkagalit ng katawan, kundi pati na rin ang mga kadena ng katawan ay labis na pinahina ng pagkagalit, at ang lakas ay pinalakas. Tinansya niya na ang lakas ng sarili niyang mga suntok, hindi bababa sa 20,000 libra ng higanteng puwersa, na higit pa sa lakas ng ordinaryong martial arts na 9 na langit, ang isang suntok ay sapat na upang gawing sarsa ng karne ang isang halimaw. Bueno, hindi lang ito lakas, kundi pati na rin ang mental strength ay tumaas ng malaki. Pinaikit ni Ziaping ang kanyang mga mata, naramdaman niyang tila nabawasan ang kanyang byway point dahil sa breakthrough. Lumalabas ang kanyang espiritual na lakas, at ang lawak ng 1 metro ay lumampas na sa dating distansya, at umabot pa nga sa 100 metro. Alam na alam niya ang sitwasyong ito. Tinatayang kahit ang isang malakas na tao nakaka-promote lang sa teritoryo ng militar ay hindi kasing husay ng kanyang lakas ng pag-iisip. Subukang-subukan ang lakas ng kasalukuyan. Nang gumalaw ang puso ni Ziaping, nilisan niya ang tahimik na silid at naglakad palabas ng kuweba. Sa oras na ito ay nakarating siya sa kuweba, ngunit natagpuan niya ang maraming babaeng nakahiga sa lupa at natutulog. At ang posisyon ng pagtulog ay napaka-indecent, at ito ay relasyon ng isang babae. Hindi gaanong nag-aalala ang mga batang babae. Ang mga damit sa kanilang katawan ay nakahiwalay, na nagpapakita ng halos lahat ng puti at malambot na balat. Lalo na ang binti, ang siyong na iyon, mukhang labis na nahihiya. Mga tao, magandang tagsibol. Liwanag, Ming, May, figure. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganitong kalaking tulong.
Mabuti kong lalabas para makapanayam. Hinawakan ni Ziaping ang kanyang baba. Namangha siya sa tanawin at natuwa. Pakiramdam niya ay tila lumakas ng kaunti ang kanyang mental na lakas sa sandaling ito. Sa oras na ito, tila narinig ng mga batang babae ang mga yabag, isa-isa, at tumingin kay Ziaping sa kanilang harapan. Ziaping, tapos na ba ang retreat mo? Humikab si Jiang Yaro at nagunat para ipakita ang kanyang magandang katawan. Ang figurang ito ay sapat na para mabaliw ang hindi mabilang na mga lalaki, medyo nalilito siyang nakatulog. Aba, tapos na. Nakangiting sabi ni Ziaping, habang tumitingin mula pataas hanggang pababa, napakaganda ng damit mo, ayos lang naman ang lasa. Pero sa tingin ko, lay pa rin ang panloob. Mas maganda ang seda, mas kaakit-akit ang transparency, syempre, gusto ko rin ang disenyo mo, tingnan mo. Ang cute-cute. Lihim din niyang hinangaan na hindi lamang ang kagandahan sa ibabaw ng hindi mabilang na mga kababaihan sa ika-75 na middle school, kundi pati na rin ang kabaliwan ng hindi mabilang na maliliit na batang lalaki. Sa ganitong kagandahan, tiyak na hindi natatakpan ang gayong figure. Hoy, huwag mong isipin na may pakinabang ako sa pagpuri sa akin. Nang marinig ang unang kalahati ng unang pangungusap ni Ziaping, tuwang-tuwa si Jiang Yaro at napasigaw, iniisip na gusto ng lalaking ito na barilin ang sarili niya. Pero nang marinig niya ang huling bahagi ng kanyang pangungusap, nagbago ang kanyang mukha, hindi tama. Paano nalaman ng **** na may disenyo ang kanyang panloob, at sa hindi namamalayang paraan, tiningnan niya ang kanyang sarili. Bigla niyang nalaman ang kasalukuyang sitwasyon niya. Hindi ko alam kung kailan hinubad ng ilang babaeng hindi maganda ang tulog ang pantalon ko, kaya't halos mabubunyag ang mahahabang binti. Ano? Sumigaw si Jiang Yaro ng nakakapangilabot na sigaw, at namumula ang mukha niya dahil sa kamatis. Ang mga kamay niya ay nakadapa sa ilalim ng sarili niyang mga kamay, at tila gustong pigilan ang pagangat niya. Pero kahit gaano pa ito kaarang, may panganib na sasamantalahin ito ng **** na si Xiaoping na ito. Anong problema? May kalaban ba? Nagising din si Churong nang marinig ang sigaw na ito. Napatalon siya nang hindi namamalayan at tumingin sa paligid ng may pagmamasid, ngunit wala siyang nakitang kalaban. Gayunpaman, natuklasan niya agad na si Ziaping, na nakatayo sa harap niya, ay biglang napaungol at naalala na si Ziaping ay nagpahinga kagabi at dapat ay wala na ngayon. Churong, anong ginagawa mo? Huwag kang magmadaling magsuot ng damit, huwag kang magpakamura sa masamang taong ito. Namumula ang magandang mukha ni Jiang Yaro, at agad niyang mahuhuli si Churong, dahil tila halos lahat ng damit ay hinubad na ng hanggal na babaeng ito, napakagulo. Ano? Namula ang magandang mukha ni Churong, at sumigaw siya, at sa sobrang galit ay labis siyang nabigla at nabigla. Simula noong huling kompetisyon ng martial arts, nakatagpo na siya ng isang nakakahiyang bagay, sa totoo lang ay nasa harap pa rin ng walang hiyang lalaking ito. Dali-dali niyang pinulot ang mga damit na nakakalat sa sahig. Maingay, hindi mo ba alam na ang aga-aga ngayon? Kailangan ko ng matulog. Oo, hindi mo ba alam na ang pagkapagod ay natural na kaaway ng kagandahan? Bigyan mo naman ako ng kaunting kaalaman sa kagandahan. Bilisan mo, may mga lalaki rito, nalulugi na tayo, at kitang-kita na tayong lahat. Hay nako, si Ziaping pala yan. Kung titingnan mo ang lalaking to, wala namang problema. Ibig sabihin, ayos lang ang mga sinabi ni Ziaping, kahit igulong ko pa ang mga kumot, handa ako. Walang hiya kang babae, sampelan mo ako ng malakas, huwag mong ipadala rito ang saw ng madaling araw. Isang grupo ng mga babae ang lumilipad ng lumilipad, namumula ang kanilang mga mukha, nakasuot sila ng damit na parang takot, at ang ilang mga babae ay kahanga-hanga kay Ziaping. Tila wala silang pakialam sa ganitong bagay. Ngunit ang mga babaeng ito ay pinigilan din ng ibang mga babae, itinatapon ang kanilang mga damit at tinatakpan ang kanilang mga katawan. Lumabas ka, walang hiyang lalaki, lumayo ka agad sa akin. Halos patay na sina Jiang Yaro at Churong, at sila ay pulang-pula, at kinuha nila si Ziaping na may damit at hinayaan ang Meniokis na gumulong palabas ng kuweba. Kung patuloy mong hahayaan ang walang hiyang lalaking ito na manatili rito, hindi mo alam ang mangyayari. Baka maging halimaw ka. Sekso, malaking buhok, umaatake sa mga babaeng walang hawak na kamay. Huwag mong tingnan ang katotohanang seryoso ang **** na ito, pero kung hindi ka seryoso, natatakot akong hindi iyon tao. Aba, lahat naman ay matandang asawa na, usapin lang ito ng panahon. Iniisip ni Ziaping na hindi naman ito malaking problema, kahit papaano, hindi naman ito mawawalan ng karne. Maaga o huli, igugulong ko rin ito agad papunta sa akin. Ungol ni Jiang Yaro at kumuha ng isang piraso ng batong kasing laki ng buhangin at dinurog ito. Hoy! Kumislap ang figure ni Ziaping, at ito ay napakaliwanag at nakatago. Kasabay ng isang malakas na kalabog, ang bato ay nabasag sa lupa, at ito ay nabasag, na nagdulot ng panginginig, at ang usok ay gumugulong sa paligid. Gayunpaman, hindi siya nagpatuloy sa pananatili sa kuweba. Kung magpapatuloy siya sa ganitong paraan, natatakot ako na ang grupong ito ng mga babaeng ito ay talagang mag-aalala.